Welcome sa Hey Anime Sensei! Dahil sa angking galing ni Ryota kaya naging madali na lang sa kanya ang tumungo sa ibang level ng dungeon kasabay ang pagdala ng watermelon sa tanggapan ng mga drop. Nang ito ay handa ng dalhin ni Erza sa kusina ay ang pagwika naman ni Eric na siya na umano ang bahala na hatiin ang prutas. Matapos mahati ay ang pagtikim naman ng babae sa watermelon kasabay ang pagwika nito na ang kanyang pakiramdam ay nasa isa siyang beach habang ito'y kanyang tinitikman. Dahil sa kanyang mga sinabi kaya dali-dali ding kumuha ng slice ng pakwan ang mga tao upang matikman ang prutas. At muling paghiling ni Erza kay Ryota na kung maaari ay muli itong maglagda sa isang kontrata na siya ay magbibigay lamang sa tanggapan lang ni Erza ng mga pakwan. Kaya ito'y ikinatuwa ni Ryota sapagkat malaking halaga din ang magiging kapalit ng mga ito. Ngunit napansin rin ni Erza na tila pataas na nga ang level na pinupuntahan ni Ryota kaya tanong ng dalaga na kung meron na ba siyang lisensya kung saan ito ay isang permiso na maaari na siyang tumungo sa matataas na level ng dungeon, ngunit hindi pa alam ng bidang adventurer ang tungkol dito. Kaya bahagi ni Erza na ang bawat level ng dungeon na di tataas sa 5 palapag ay maaaring pumasok ang mga baguhang adventurer gayong hindi naman ganun kadelikado ang level na ito. Ngunit ang level mula 6 hanggang 10 ito ay nangangailangan na ng lisensya na pinangalanan nilang License 1, ngunit ang level 11 hanggang 15 ay nangangailangan naman ng License 2. Dagdag pa ni Erza na ang mga adventurer na walang lisensya na tumungo at nag-hunt sa mataas na level ay hindi umano nila maaaring bilhin ang mga item na ito. Agad naman itong naunawaan ni Ryota at pagmungkahi rin ni Erza na mas mainam kung ito ay kukuha ng nasabing lisensya. Sa pagdesisyong kumuha ng lisensya ay ang pagtungo naman ni Emily at Ryota sa maaaring pagkunan nito. Agad namang bumungad ang lalaking nakaupo habang naninigarilyo. Sa pagwika ni Ryota na nais niyang kumuha ng lisensya ay ang paghanap naman ng lalaki sa achievement na meron si Ryota. Agad namang sagot ni Ryota na nagawa niya na umanong magdala ng isang pakwan mula sa level ng Telulo, ngunit hindi lang ito ang nais malaman ng lalaki at kumuha ito ng isang uri ng melon na dinala sa isang silid. Wika ng lalaki na ang melon na ito ay isang drop mula sa level 6 ng Telulo. Anya na bago makuha ni Ryota ang License 1 ay kinakailangan niya munang matalo ang isang stray mula dito. Binalaan din siya nito na ang stray na ito ay hindi umano katulad sa mga low-level monster na kanyang nakaharap sa mababang level ng mga dungeon. Sa paglitaw ng stray na galing sa melon ay ang pagkagulat naman ng dalawang adventurer sapagkat ito ay isang uri ng slime na nasa kaanyuan ng isang bakal. Sa paglapit ng slime ay ang pagsapak naman ni Ryota ngunit sadyang matibay ang halimaw na ito at di man lang makitaan ng pinsala kaya ganun na lang din ang pagkabahala ni Emily. Subalit may nakahandang plano si Ryota sa halimaw na ito. Kanyang inilagay ang freezing bullet at fire bullet sa kanyang baril at pagpaputok niya dito. Matapos mainit ang matigas na slime ay ang pagputok niya naman sa freezing bullet dahilan upang mapatigil ang halimaw dahil sa kombinasyong iyon kaya ito'y naging marupok at mabilis lang na nawasak. Matapos masaksihan ng lalaki ang ginawa ni Ryota ay ang pasigaw na wika nito na ang kanyang pag-approve sa lisensya ni Ryota ay kanyang ibibigay. Wika pa ng lalaki na sa loob ng 10 years niyang panunungkulan ay ngayon pa lamang siya namangha ng husto. Anya na ang hinaharap ng Sikro ay magiging maganda dahil kay Ryota. Napansin rin ni Emily na tila malalim ang iniisip ng kanyang kasama kaya ito'y kanyang tinanong. Bigla namang sumagot si Ryota na kinakailangan niya ng tulong mula sa dalagita. Makalipas ang ilang araw na pagpasok sa dungeon ay ang agad naman nilang pagbili sa isang tuna na nagkakahalaga ng 1.5 million pilo. Ito'y naisip ni Ryota upang kanilang malaman kung anong stray ang ilalabas nito. Sa paglabas ng halimaw ay siya ring pagkagulat ni Emily sapagkat ito ay gorilla na katulad sa unang stray na umatake sa kanilang bayan. Ngunit dahil sa tulong ng baril na may balang freezing bullet ay walang kahirap-hirap na ito'y agarang napatay ni Ryota. Sa pag-drop ng item mula dito ay ang pagwika ni Ryota na tama umano ang kanyang hinala na ito'y magbababa ng isang baril na may kasamang mga bala. Ayon kay Ryota na maaari niya itong magamit sa pamamagitan ng pag-combine ng magkaibang bala sa pamamagitan ng sabay niyang pagpapaputok. Dahil sa mga narinig kaya si Emily ay nabahala sapagkat isang malakas na armas na naman ang bagong item ni Ryota. Sa kanyang pagbalik sa Ortana upang ipagbili ang kanyang mga nakuhang item ay ang pagpansin rin ni Ryota na tila may iniindang problema si Erza, bahagi ng dalaga na ang grupong Adalbert ay hinaharangan ang daanan patungo sa level 6 ng Silicon kung saan ang item na makukuha dito ay isang bigas. Dahil sa kaganapang ito kaya pinipilit ng mga adventurer na taasan ang presyo ng bigas at kung hindi umano
umano ito gagawin ni Erza ay mapipilitan silang hindi na dito magbenta ng kanilang mga item. Sa pagtungo ni Ryota sa bungad ng Silicon ay ang pagtawag naman sa kanya ni Neptune, bahagi ng binata na siya ay hiniling ng mga tao na tumungo sa lugar upang puksain ang nasabing grupo, anya na ang grupong ito ay perwisyo na din sa mamamayan. Ngunit agad namang nag-request si Ryota na kung maaari ay siya na lang ang umayos sa gulo upang pigilan sa panggugulo ang nasabing grupo. Sa pagpasok ni Ryota sa level 6 ng Silicon ay ang pagharap naman sa kanya ng tatlong kalalakihan na nakabantay sa bungad ng ika-6 na palapag. Sa pagtutok ng baril ni Ryota sa mga ito ay ang pagtawag din ng isa sa mga lalaki sa kanilang mga kasamahan na nakatago lamang sa likod ng pader. Matapos makita ang buong grupo ay ang walang pag-aalinlangan na pagputok ni Ryota sa mga ito gamit ang dalawa niyang baril dahilan upang mag-combined ang dalawang bala at pagtulog naman ng mga bandido. Paliwanag ni Ryota na kapag ang dalawang hilang bullet ay mag-combine ito ay magiging isang sleeping bullet katulad rin sa combination ng freezing at fire bullet na magre-resulta sa isang erasing bullet o paglaho ng kung anuman ang matatamaan nito. Anya na nagawa na nilang subukan ni Emily ang lahat ng kombinasyon ng kung anong bala ang meron siya. Matapos mailabas ang buong grupo ay taimtim naman siyang pinagmasdan ng isang kalbong lalaki na agad siyang pinatawag sa opisina nito. Ito si Clint Gray, ang chief sa mga dungeon ng buong Sikro at siyang may mataas na posisyon sa buong bayan. Ayon sa kalbong Clint na meron umano siyang nais na pabor kay Ryota, anya na kinakailangan niya ng tulong ni Ryota sa isang labanan na maaring maganap sa loob ng bagong dungeon kontra sa kalapit nilang bayan ng Hetero. Dagdag pa ni Clint na ang mga dungeon mula sa silangan ay may mga karneng binababa. Kilala rin umano ang Hetero bilang bayan na puno ng mga hayop at ang nakikita nilang problema ay maaring pag-agawa ng kanilang bayan ang bagong dungeon gayong sa kalagitnaan ng Sikro at Hetero ito lumabas. Malaki rin ang posibilidad na kalahating gulay at mga karne ang nilalaman ng bagong dungeon dahil sa tuwing binibili ang mga nahulog na item ay sinisingil naman ang buwis at ang pagmamay-ari naman ng dungeon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa kalusugan ng ekonomiya ng bayan. Dahil sa mga pasigaw na wika ng kalbo ay mas minabuti nitong lemunin ang mga sugar cube na tila wala ng kinabukasan. Ito'y kanyang ginagawa upang pekalmeyan ang kanyang sarili kaya gulat na gulat si Ryota gayong mas mukhang takot pa ang diabetes na lumapit sa pagmumukha ng kalbo. Sa pagpatuloy ng kanilang talakayan ay ang pagbahagi ni Clint na ang bayang maaaring magmay-ari ng dungeon ay sa pamamagitan ng kung sino ang mas may maraming rare drop na makukuha sa nasabing dungeon. Ito rin ang nakitang dahilan ng chief kaya kanyang pinatawag si Ryota dahil sa angking lakas nito at siyang may mataas na high drop rate sa kanilang bayan kaya ito'y kanyang pinili upang makiisa. Wika pa ni Clint na ang kanyang gagawin ay hindi maaring libre para sa kanilang bayan kundi manalo man o matalo ay maaari niyang dalhin pa uwi ang kanyang makukuhang drop mula sa dungeon at ito umano ay hindi na nila papatungan ng tax bilang kabayaran sa kanyang gagawin. Sa paglisa ni Ryota sa opisina ng chief ay ang pangiti naman nitong pag-isip ng kung ano ang kanyang dadalhin sa kanyang misyon na tila isa lang umano itong business trip. Sa kanyang pag-uwi ay ang pagbahagi naman ni Ryota kay Emily sa kung ano ang kanilang naging usapan ng chief, kaya ito ay ikinatuwa rin ng dalagita sapagkat bukod sa grupo ni Neptune ay makakasama rin si Ryota sa misyong ito. Wika naman ni Ryota na sa kanyang pag-alis ay nais niyang sumama si Emily sa misyon, hindi rin naman nagkaila at sasama ang dalagita gayong alam niyang magiging maayos ang lahat basta kasama niya si Ryota. Matapos maabutan ng paglubog ng araw sa daan ay ang pag-decide naman ng dalawang bida na manatili sa isang lugar kung saan sila maaring magtayo ng tent. Ikinagulat naman ni Ryota ang naging resulta ng tent sapagkat masyado itong malaki na ang ibig sabihin ay masyado itong mabigat ngunit tila balewala lang ito sa dalagita. Sa pagsalok ni Ryota ng tubig ay nanatili naman si Emily sa loob ng tent upang ayusin ang kanilang magiging sitwasyon sa pagtulog at sa pagbalik ni Ryota ay siya ring pagkahalong gulat at mangha sapagkat masyadong magarbo at maaliwalas ang loob ng kanilang pansamantalang panuluyan na may kasama na ring pagkain. Dahil sa mga nakita kaya hindi na rin magawang magtaka ni Ryota na kung anong klaseng bag kaya ang laging dala ng dalagita. Hindi pa man nagagalaw ni Ryota ang dessert na inihanda ni Emily ay ang pagwika naman ng dalagita na kanya munang susunugin ang basurang naipon mula sa kanyang paglinis. Ayon kay Emily na sa kanilang bayan ay may taong naatasang kumuha ng mga basura upang ito'y dalhin sa isang lugar at sabay-sabay na sunugin ngunit sa pagkakataong ito ay obligado siyang gumawa ng bagay na yon. Dagdag pa ni Emily na kung hindi niya ito susunugin ay maaari itong maging isang malakas na stray, kaya napaisip si Ryota ano kaya ang mangyayari kung ito ay hahayaan nilang maging stray at kung ano ang magiging drop nito.
Sa kanilang pagtago sa likod ng isang bato ay ang paglabas rin ng isang halimaw na Frankenstein. Ginawa rin itong atakihan ni Emily subalit buong lakas nitong sinalag ang hawak niyang maso. Sa pagkakataong umatake ay ang pagpaputok naman ni Ryota ng kanyang baril gamit ang isang fire bullet, subalit balewala lang ito sa halimaw at sa pagpasyang ipag-combined ang dalawang fire bullet kaya nakalikha ito ng lumiliyab na apoy na siyang dahilan upang ito'y tuluyang mapatay. Kinabukasan ay kanilang sinubukan ang nakuha nilang bala mula sa halimaw na Frankenstein. At sa paglabas ng isang slime mula sa carrot ay ang pagpaputok ni Ryota sa halimaw ngunit ito'y nakaiwas. Hindi naman siya nabahala gayong ang bagong bala na kanyang nakuha ay nagagawang sumunod sa target nito. Hindi rin nagtagal at agad nilang narating ang dungeon ng Selen na siyang umusbong sa gitna ng bayan ng Sikro at Hetero. Sa kanilang paglalakad patungo sa lugar kung saan sila maaaring pamwesto ay ang pagsilay naman ni Ryota sa nakatambak na mga basura. Ayon kay Emily, tila hindi naman nababahala ang mga tao sa lugar tungkol sa maaaring idulot na panganib ng mga basura sapagkat marami namang mga tao ang naruroon sa lugar kaya malabong ito ay magiging halimaw. Sa patuloy nilang paglakad ay kanila namang nakita ang babaeng sumusunog sa mga basurang naipon ng mga adventurer subalit hindi pa man ito tapos sa kanyang ginagawa ay may panibago na namang basura ang kasalukuyang iniimbak ng mga tao. Napansin rin ni Ryota na tila sagad na ang kapangyarihang ginamit nito kaya agad nila itong nilapitan upang pigilan. Ngunit nang sila ay makalapit ay ang pagwika naman ng babae na kung may dala silang basura na nais nilang itapon ay maaari umano nila itong ilagay. Di rin ito nagpatigil sa kanyang ginagawa sapagkat kinakailangan niya umano itong gawin, kaya bigla rin itong nawalan ng malay matapos muling sumubok na gawin ang kanyang magic.